Hi everyone, this is your host. My name is Waray in this YouTube channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay about sa naganap na Flores de Mayo procession itong nakaraang linggo dito sa Getxo, sa Las Arenas. Okay. Ito yung observation ko na hindi ko alam kung na-observe din ng aking mga kababayan dito sa Getxo. Balik tayo dito sa aking Facebook. So ito po yung aking upload at alam ko nanood kayo. So itong parade na ginanap ng mga Pilipino mula doon sa kaninang hanging bridge patungong simbahan ang direksyon nito. Ano ba ang kwento sa likod nitong aking pagbablog? Actually, ito yung nakakalungkot na portion dito sa Espanya, no? Na tuwing meron kaming Santa Cruzan celebration, talagang kahit anong iwas mo sa mga locals na pintasan ka, makakarinig ka talaga ng pamimintas nila. In fact, ang pinakauna kong narinig na pamimintas ng mga puti noong after pandemic. Kasi noong after pandemic, ito yata yung taon na nag-start si Father Alden mag-organize ng ganitong Santa Cruzan. Kasi again, yung Santa Cruzan celebration namin noon ay walang ganitong prosesyon na may mga attire at simpleng misa lang, then done. Sabi ko nga, dahil sa sobrang active ni Father Alden, marami siyang nagawa. Actually, marami siyang nagawang legacy dito sa Getxo kahit nailipat na siya ngayon sa ibang probinsya dito ng Spain. Nananatili yung kanyang iniwang legacy dito sa Spain kasi sometime pabalik-balik nga siya dito, nakikiisa siya dito. Okay. Ito yung punto ko kung bakit ako nagawa ng video. Gusto ko lang malaman o gusto ko lang makisampatya sa mga kapwa ko Filipino na nakakarinig ng diskriminasyon galing sa mga locals na maging matatag tayo kasi ito ay sinusubukan yung ating pananampalataya, sinusubukan yung ating tradisyon, sinusubukan yung ating kultura sa paniniwala natin sa ating Diyos. Actually, ang mga Catholic ay yung mga ibang mga Catholic activity na ginagawa natin o extra activity after the Mass ay na-adapt natin ito sa kanila, sa mga puti dito dahil yung Santa Cruzan na word is a Spanish word. Sila lang ang sila yung napagpunan natin ng mga idea kasi people before yung mga sinaunang sinako pa tayo ng mga Espanyol, di ba? Doon nga natin nalaman yung novena, yung rosaryo, di ba? Sa kanila natin yan na-adapt. Dahil sa kanilang pananakop sa ating bansa, marami tayong mga kultura nila na na-adapt natin at hanggang ngayon ginagawa pa rin natin. Pero dahil sa pagkadismaya siguro nila na sila yung original nito pero hindi na nila ginagawa, ang kanilang ibinabato sa atin ay yung pag-discriminate. Paano ko nasabi na nagdi-discriminate? Kasi noong unang prosesyon pa lang, unang binuksan itong sagala dito sa Getxo, mayroon na talaga ako narinig na noon sinasabi nila na ano daw yun, bakit daw ang bubongga ng mga damit, bakit daw ganun na lang iwas-iwas sa alikabok yung mga naghahabaan ng mga gown. Marami silang mga komentaryo, no, na negatibo. So, ang ginagawa ko is umiiwas ako, hindi ako nakikipag-usap kasi lalo't higit noon, hindi pa ako gaano marunong mag-Espanyol. Hindi ko alam idepensa yung ating bansa o yung ating kultura. So, nung nakaraang taon, muli, nandun na naman ako sa plaza. Nag-abang ako para kumuha ng video at may upload ko sa YouTube channel ko. At ma-share as well sa ating mga kababayan.
yung mga kaganapan namin dito na sa kabila ng malayo kami, pinipilit namin ibalik, yung kultura natin na unti-unti nang nabubura. So, here is the story. Noong nakarang taon, nagbe-video din ako, may lumapit sa akin na mga 85 years old na puti, babae. Sinabihan niya ako na, ¿qué haces? Yung, ¿qué estás haciendo? Yung parang, ano bang ginagawa niyo? Tapos pinaliwanag ko na nagse-celebrate kami ng Santa Cruzan. Ito yung okasyon na we honor the Mother Mary. We offer flowers. And as we are doing this in the country, we would like also to maintain this culture here in Spain. Pinawaliwanag ko pero in Spanish. Alam niyo ba yung itinugon sa akin noong senyora, loca, estás loca. Ginano niya talaga ako, estás loca. Ibig sabihin, mga baliw daw kami kasi bakit daw kailangan pagkagastusan yung ganitong napakabongga ng mga damit kasi nakita niyo naman mga bongga yung damit. At pagkakagastusan lang daw na ang mga trabaho naman daw namin dito ay mga katulong. So yun po ang katotohanan ng kanilang mga pagdi-discriminate. I don't know kung ako lang ang nakakarinig nito, ako lang ang pinaparinggan, pero gusto ko talagang sabihin sa inyo na totoo ito nilang ginagawa na pagdi-discriminate. Why? Nitong linggo, nandun yung tsahin ko, nandun yung tsuhin ko, ilan sa mga pinsan ko nakita ko. Doon sa kinatayuan namin, sa kinatatayuan naming place, malapit sa simbahan, mayroon na naman lumapit ng mga matatanda. I think 4 yun sila. Ang kinausap nila yung uncle ko, pero hindi nga marunong magsalita ng Spanish yung uncle ko, ipinasa nila sa akin. So, nung tinanong ako kung bakit daw ganon, bakit daw ang bubongga ng mga gown, at pinaliwanag ko, sabi ko, again, ito yung pag-celebrate namin sa Flores de Mayo. At kaya mapapansin mo, bawat reyna ay meron floor. Floor kasi ang tawag dito nila sa flower. Floor. F-L-O-R. Meron kang mapapansin na mga hawak nilang flores or flower kasi this is in celebration to Mother Mary, and we honor her as the Mother of Jesus, and we offer flowers. Yan. So, ganyan. Kaya sabi ko dun sa dulo, makikita mo may birhen doon. So, nakinig siya. Tapos tinanong niya ako doon sa mga costume kasi pwede naman daw magparade ng ordinary lang na damit tulad ng ginagawa nila. Nagpaparada sila o nagpo-prosesyon. Kung anong suot mo, paglabas mo ng bahay, gusto nila yun na yun. Ang pinupuna nila dito, hindi yung kultura natin na nagse-celebrate tayo ng prosesyon or ng Flores de Mayo. Ang pinanggagalaitihan nila yung mga damit. Yung mga damit na paulit-ulit nilang sinasabi na bakit ang bubongga, sobra daw mga elegante, tapos iwawas-iwas lang sa alikabok kasi nga mahaba yung gown at katulong lang daw kami dito. Saan daw kami kumuha ng pera, pinanggasto sa mga damit na yan, ng mga bongga, na mga katulong lang kami dito. At ito pa yung real talk na sinabi ha. Yung pera na yan na ginagastos ninyo ay galing yan sa gobyerno namin dito sa Spain. See that? Ganun sila insecure. Kasi feeling ko insecure kasi dati nila itong tradisyon na binuranan nila sa mapa, binuranan nila sa kanilang history. Kaya ang mga Pilipino na tuloy pa rin ginagawa dahil sa kanilang naman natin to inadapt, pinag-iinitan nila. So yun po, nakakalungkot na mga naririnig mo kasi
sa kabila ng ginagawa mo ito para sa pag para sa gawin mo yung extra effort dun sa pag-commemorate mo sa celebration, ay meron talagang mga pagsubok, meron talagang mga nagdi-discriminate. Ang saludo lang ako sa kababayan natin na sa kabila ng meron tayong mga naririnig ng mga ganitong pandalait ng mga locals, ay tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating ginagawa. Dahil tayo mga Pilipino. Oo, hindi natin ito bansa dito. Oo, nagsusuot tayo ng mga mararangya, mabubunggang damit na galing sa ating pagpapagod bilang mga katulong. Pero mas sasaluduhan ko itong ganitong klaseng selebrasyon kaysa sa mga kung ano-ano lang ginagawa nila na alam ko na sobrang makamundo ang kanilang ginagawa. So, again, saludo pa rin ako sa mga kapwa ko Pilipino na naging matibay sila sa hamon ng buhay kahit meron tayong mga naririnig na pamimintas galing sa mga locals. Dahil para sa akin, hindi nila talaga kailanman ito magugustuhan. Kasi lagi na lang tayo may naririnig na ganun. Pero again, sa Independence Day, ganito rin naman ang ginagawa namin. Nagpe-parade din kami. Pero hindi lang, wala lang yung bulto ng Mother Mary. Wala akong marinig. Wala akong marinig na nagdi-discriminate sila. Siguro yun ay sinusubukan talaga yung pananampalataya ng mga Pilipino na kasama ito sa kultura ng Katoliko na we honor the Mother Mary by doing this Flores Day. Marami tayo natatanggap ng mga pagsubok, pandalait, paninira. Laban lang tayo kasi sabi ko nga noong galing ako sa hotel noon, yung nagpunta dito yung mga taga-embassy para mag-conduct ng online voting at saka yung tarjeta konsular. Ang pag-uwi ko noon, naabutan ko dito yung mga anak ni matanda na yung isang lalaki nagsabi na, bakit ang tagal mo? Siguro nakipag-sismisan ka lang doon sa mga kababayan mo kasi ganun kayo kapag nag-umpukan, sismisan. Yun ang bungad ha. Pangalawa, ininsulto niya ako doon sa kay PRRD kasi sinabi niya na talagang ginagalit niya ako. Sabi niya, kamusta na yung presidente mong mamamatay tao? Sinagot ko siya, sabi ko, he is not a killer. He just done his best to eliminate the drug lords, the drug addicts, but he's not a killer. Tapos sinabi niya, once na ilagay na yan dito sa ICC, hindi na yan makakalabas. Kung makakalabas man yan, dedo na. Tege na. Yun ang kanyang sinabi. So, pinalampas ko lang yun. Pinalampas ko. Tapos, pagbalik ko nung inutusan niya ako ng palanggana dahil painumin niya yung aso niya ng tubig. Dahil nandun kami sa garden. Binalikan ko siya na sabi ko, the next time na i-assassinate mo pa ako dun sa iyong mga pang-iinsulto, the next time na lalait-laitin mo pa ako, tatanggalin ko na talaga yung respeto ko sa'yo. So, nagkapikunan yun, pero sinaway siya ng aking alagang matanda na, tama na, parang tumigil na kayo. So, minsan you have to really defend yourself to these locals na kapag matino ka namang nagtatrabaho, nandito ka, legal, hindi ka nang argabriado, kailangan natin ipagtanggol ang mga sarili natin at lalo tigit ang ating bansa. So yun lamang po, maraming salamat and sana nag-enjoy kayo sa mahabang video. Bye for now.